MOOE na yan, I don't like that eh. Kasi Kaya- pinasama nyo dyan yung overhead and capital expenditures. Tama. Wala yun. Kaya nga sinasabi ko sa Tama. palusot nyo yung MOOE na yan eh. Diba? And hindi naman siguro magdidemanda itong mga kontraktor, maglalakas loob na ididemanda kayo, taga-gobyerno kayo, babanggain nila yung gobyerno with all the resources of the government at didemanda kayo. Nagsasabi kayo ng katotohanan at pawang katotohanan lamang dahil kapag nag-present kayo ng bogus na dokumento tulad na ginawa nyo ng last hearing, ipapakontempt kita at pakukulong kita sa baba kung sino man kayo. Before we proceed, I'd like to mention that I've been working on this video for a solid 4 hours. I believe that after putting in so much effort, I deserve your support in the form of subscribing to the channel. Time na po na maglalining, may mga pagkakataon po na si contractor ay hindi po siya available pagka wala na kaming water delivery. Pero ang nakita po kasi accomplishment po niya doon sa lining ay putol-putol po. Meron po siyang sa slope ay kukumpletuhin po niya, pero but then po ay naipagpatuloy naman po niya. Kaya lang po doon po sa tao na hawak niya ay medyo kinakapos po siya. Pero but then po, na-monitor naman po sa kanyo, hindi naman po nagkulang ang Division 4 po ang nag-handle niya. Na, sir, baka po pwede dagdagan nating tao para po maipagpatuloy natin yung ating pagpapatubig. Pagka time na po namin ng water delivery, ay nag-i-stop na po siya. Kaya ay yun naman po ang ating pong tungkulin ay magpatubig. Kaya po medyo talagang magkakaroon po siya ng lapses po doon kasi po pagka time niya ay hindi po niyo na ibibigay yung oras para sa ano. So yan po yung reason. Isa lang po yun sa nakita po naming dahilan, but then po si Grenade Yan po ba yung nakalagay doon sa reason kung bakit po na-terminate yung contract niya? Those things that you mentioned? No, was that mentioned on the report? Yes Yung po. mismo sinabi niyo? Po. Meron po kami mga series na letter po sa kanya. Okay. Nakaspecify po yan. Meron po. May mga attachment po kami maipakikita na kukunin lang po namin sa Division 4 file po. At ng NIA po. magkano po itong kontrata na naibigay po kay Green Asia? Wait lang, sir. Magkano po? Opo, wait. About 296. About 296. 296. 930. 296 million po. Okay. Kasi nga, Madam Chair, doon sa Blue Ribbon investigation, napakarami po mga projects hindi completed, bayad na, at tinakasan ng contractor o tinerminate dahil sa kapalpakan ng contractor. Dapat may mga na-blacklist na. Ang nangyari, nakakahiya eh, imbis na kayo magdidemanda sa mga kontrakto na hinayupak ng mga kontrakto na ito, kayo pang dinidemanda. Di ba nakakaya yun? Di ba? And hindi naman siguro magdidemanda itong mga kontrakto, maglalakas loob na ididemanda kayo, taga-gobyerno kayo, babanggain nila yung gobyerno with all the resources of the government at didemanda kayo. Siguro talagang meron silang dahilan at meron silang nakita doon the reason kung bakit na-terminate ng unjustifiable yung pagdeterminate. Kaya nga sa Blue Ribbon, para hindi na mapaiksi na tayo dito, magkaalamanan tayo kung sino sasabi sa inyo yung totoo. Okay? Yes po. Now, doon sa 100 million na banggit ko kanina, ito na payment for right of way, okay dyan, completion in works and unpaid claims and damages of completed projects. Ano po itong unpaid claims and damages for 100 million? Kasama po sa 100 million? Sir, Tingnan niyo po under support to operations. Mr. Chair, ma'am. Yung 131,879,000. Ma'am Chair, Senator, we request our finance department manager to clarify.
100 million. 131 po. Again, ulitin ko, for the end time, wala akong problema doon sa bayad para sa right of way. Kailangan niya. Opo. Di ba? May mga pumapalag, Opo. kailangan bayaran yung lupa nila. Okay? Kasi maapektuhan, bibilhin nyo, etc. Pero dito po sa unpaid claims and damages of completed projects, kompleto na, pero meron pa kayong babayaran na damages? Maliban na lang kung repair to. Pero kung repair to dahil sa bagyo, meron kayo ibang linya doon for repairs. Yes po, magandang umaga po, Senator po, Tulfo. Yung pong 131,879 intended for the payment of right-of-way, completion works, and unpaid claims damages of completed projects. Nakalaan po sir ito dun sa mga natapos ng project na kailangan pa din po sir silang bayaran dahil may mga damages po. Tulad ng, Mayroon po sir dito nakalagay na Breakdown mo na lang yung yung kung magkano sa right of way, kung magkano do sa unclaimed, ganon. I-breakdown mo na lang breakdown. yes ma'am, thank you Madam Chair. Interested lang po ako, ano po yung sabi nilang damages? Ano po yun? Ano po yung na-damage? Kasi kung sabihin mo ng damage sa bagyo, babalikan kita. Meron akong pang buwelta sa iyo dyan dahil meron kayo para sa repair and maintenance. Kaya wag mo nang gamitin yun. Inunahan na kita. Tinutulungan na kita rito. Di ba? At least matulungin po ako, ano? Thank you po, sir. Yun po, sir, kasi nakalagay, sir, dito ay para po sa at ETSCA-UP na 54,879. At yun pong sa Tulunan Small Reservoir Irrigation Project po, payment of right-of-way na 77 million. Ma'am, okay na po ako sa right of way. Po. Okay na po tayo. Sabi nga ni Madam Chair, i-breakdown. Okay, you're breaking it down now. Gusto ko lang ibigay mo sa akin yung breakdown doon po para sa damages. Wag Yes na po, po sa sir. We will provide po you, sir, a copy. dapat meron ka na yan ngayon. Budget hearing po ito. Dapat well prepared po kayo. Yes po. Ito pong 54,879, payment for unpaid claims of help for Katubig Agricultural Advancement Project or ETSCA po. Andito po ma'am yung ating regional manager para po i-discuss po ito kung ano po talaga yung detalye. Sir Tuan? Sir, para maliwanag kasi nahirapan kayo. Okay na po ako doon sa right of way. Wala akong problema doon. Unpaid claims and damages. Yun lang po. Doon lang tayo mag-concentrate. Kasi gumamit kayo ng word damages. Ano po yung mga na-damage? Ano po yung binayaran nyo for damages? O babayaran pa lang? Kasi for 2024 nga pala to. And then, the previous years, meron ba kayong ganito rin? So, lumilitaw, every year, meron kayong inilalaan na budget for damages. 2022, 2023, 2024, 2025. So, parang wala nang katapusan, nagbabayad kayo for damages. And who are these people na recipient ng mga bayad ninyo for damages? Helen Laoyan po of the Budget Division. Ito pong naabutan naming line item sa budget na payment for row, completion works, and unpaid claims damages. Parang naka-template po siya na ganyan ang naabutan namin nung gumagawa kami ng budget. It does not mean po to say, sir, na we are paying for row, right-of-way, and completion works. Kung ano po yung meron na ipapasok. Yung unpaid claims po dito na ipinasok, sir, na HCA-UP, ito po yung naabutan ng loan closing noong 2013. Pero ma'am, kung sa tingin nyo na mali yan, dapat hindi ganon. Dapat binago nyo. Sige po, sir. Kasi nakakalito po yan. Parang niloloko nyo po yung Although taong bayan yan. Hindi ma'am, sabi mo template, then correct that. sige Pag po, nakita nyo na mali yan, i-correct nyo. yes, sir. Sige po, sir. So doon sa sinabi ni Madam Chair, kung right of way, ginamit yung pangbabayad, give us the breakdown. Give us the breakdown. Magkano yung binayad sa right of way and then yung sino mga taong nabayaran at titignan ko yung pirma noon at pwede namin may counter check kung talagang yun na ibayad.
Sige po, sir. Okay po. So, right of way ito. Yung iba, sir, may right of way. 75. Okay. Yung 25, yung 25, 50. May Okay, so yung 40 million, 30 plus 75 kasabi niyo, 75 million, ano po? Yung raw. So, 25 million. So, meron pang 50 plus million. 77, sir, for right of way, 54 for the unpaid claims. O 54. Yes, sir. Okay. So, alisin niyo na po muna yung damages dyan na salita. Yes, Okay. So, 54 for unpaid claims. Ano po yung unpaid claims na yon? What does it mean? Yung naabutan po namin, sir, so far, itong 54 ay, ito po yung HCAP noon nung prior years na may accomplishment na hindi pa bayad, naabutan po ng loan. Hindi bayad kanino po? Hindi bayad kanino? Contractors po nung HCAP na 3 projects, sub-projects po yun. Hagbay, Bulao, Pinipisakan sa Region 8, Leyte. So, ibig sabihin, every year, naghiwalay kayo ng line item dito para pambayad doon sa mga contractor na nakaligtaan yung bayaran. Kasi every year, meron po eh. Ito eh. Ito lang po, sir. Okay, so last year, bigyan nyo kami ng listahan, ilan doon sa right of way at ilan doon sa unpaid claims. Yes, sir. Okay po. Kasi hindi dapat nangyayari ito. Dapat, once the project is completed, paid off na yung mga contractor. Bakit habulin nyo later on? Ay, hindi pa pala nababayaran sila. Kaya hingi tayo Loan plus budget sa gobyerno, panibagong budget para pambayad doon sa mga nakumpleto nila na hindi pa pala sila bayad. Yes, sir. Loan po kasi yun, sir. Yes, sir. Mr. Chair, Ano po? That was a loan po, sir, yung HCAP na naabutan ng closing. Loan? Ano po? Naglo-loan po yung contractor? Hindi po, sir. That was a loan of the government, sir. Naabutan lang ng closing ng loan. So loan, hindi contractor. Opo. Yes. Okay. Sara na yung loan, hindi pa nila nababayaran Ay, yung hindi pa contractor. nabayaran. Kaya they have to make a provision for the Okay. contractor. Kasi hindi ba ang loan may Correct. I understand that. Pero bakit every year? Kailan ba matatapos to? Ay, hindi po, sir. For HCAP. Last year po ma'am, meron din kayo eh. Meron din kayong talagay dito. Sir, 30 million nung 2023. Right of way po talaga yun, sir. Okay. And then thereafter, puro right of way na lang. Yon. Kaya nga give us a breakdown Yes, sir. of every year. And then at the same time, alisin niyo na po itong mga damages. Yes, sir. Okay? Now, doon po sa balog-balog, ito po ay abandonado na po, ano? Balog-balog multipurpose project phase 2 sa Tarlac. Mr. Chair, hindi naman po abandon. Yung Terminate- phase, Yes, yung phase 2 terminated lamang po. terminated. So, humingi kayo ng budget for 261 million. Meron yan sa NEP for 2024. Tama? Okay. Kasi nung last hearing natin, ang sabi niyo po, pending approval for the continuation of the phase 2 project by NEDA. So kung pending approval pa by NEDA, yung continuation of phase 2, yung sinabi ko po kasi Madam Chair, yung NEDA na kailangan maaprubahan muna bago sila humingi ng additional budget para dun sa balog-balog. And yet, dito sa 2024, they're asking 261 million. Naaprubahan na ba ito ng NEDA? Kung naaprubahan na, give us a documentation na NEDA's approved the continuation of the project. Yes, sir, nasa NEDA pa po, sir, yung aming request. Nasa NEDA pa. Kung nasa NEDA pa ang request at hindi pa kayo sigurado kung ma-approve o hindi, ba't kayo humingi na agad ng 261 million? Ang anticipation po kasi namin, sir, is ma-approve ito. Dahil para naman, pa-explain po lang natin. continuation na. Kasi po, paano kayo nakasiguro na maaprubahan unless kung meron kayong mga kaibigan, meron kayong mga source doon sa NEDA na nagtimbre sa inyo, maaprubahan na yan, go ahead na. Di ba? Kailangan maaprubahan muna bago kayo mag-request ng pera. Paano kung hindi ito naaprubahan? Paano kung naaprubahan ng NEDA sa 2025 na? Isusolid nyo ito.
kung ano ba naibigay sa inyo itong 261, paano kung na-approve na sa 2026? Ma'am Chair, Honorable Senator, yung pong 261, sama-sama na lahat yung pagkagastusan dun sa merong restoration ng mga existing irrigation canals Sa na may Balog-Balog. opo, sa service area ng Balog-Balog. At meron din pong mga bagong kanal, mga extension ng mga dating kanal, which we consider bago. Yung extension po ang sinasabi kong mga bago. Then give us a list. Bigyan Ah, natin ng list at saka breakdown yan. Yes, sir. And with pictures. Yes, sir. Yes, sir. We will be furnishing you Okay. on data. Sige, I need a list of that. Now, repair and maintenance. Nung last hearing natin sa Blue Ribbon, ito po yung malaking question ko. Maraming mga proyekto na abandonado na o hindi pa nagagawa and yet sinisingil na ang para repair and maintenance doon. Now, give us a breakdown of these 5. $800 million for this for 2024. For 2024. 2023 magkano? 400. Okay, 400 million noong 2023. 400 million 2023 repair and maintenance. And then, question ko na nga ito hihingi kayo for repair and maintenance para sa mga projects na hindi pa nagagawa o na-abandona na. Now, adding insult to injury as far as I'm concerned, dinagdagan nyo pa, ginawa nyo 800 million na. Okay. And why is that? And give us a breakdown. Ano po yung ni-repair ninyo? Ano po yung mini-maintain nyo, this 800 million? And mind you, idadagdag ko na rin, meron isang proyekto na pinuntahan ng reporter ko na ni-repair ninyo patsi-patsi na nakakahiya. Maging siguro yung kindergarten, kayang gawin yon. Yung hinagisa-gisan na ng parang putik, Senator Coco. Yung putik na pinaputi o clay, yung butas, pinachipatsyan lang. Okay na. So pakibigay po sa amin, ngayon na po, dapat prepared ka rito. Repair and maintenance, 400 million last year. Ngayon, parang kulang pa ata. Kailangan dagdagan pa. 800 million. Yes, sir, sasabit po namin. But, And then meron pa rin pong restoration. Okay, mamaya na yung restoration. Repair and maintenance, 400 million. And then 800 million ngayon. yes, sir. Give us a list of those projects na napunduhan nyo for the repair and maintenance. And then now, give us a list of projects na inyo pong re-repairin at pupunduhan for maintenance kaya umabot sa 800 million. Mr. Senator, gusto ko lang po i-point out na hindi po repair and maintenance pero operation and maintenance po ito ng National Irrigation System Pumps and Irrigation Systems. Kasi marami po tayong irrigation systems na yung pumping stations. Tayo po ang nagbabayad ng kuryente po noon. Yung mga diesel pumps, tayo po yun, sir. Kaya nga So, po, oo. Pero meron po bibigyan mga po namin. projects kasi na hindi pa po gawa o inabandona na and yet humingi na po tayo ng budget for operations. Mamaya sabihin ko po sa inyo ilan mga lugar na dapat ninyong puntahan at mag-submit kayo sa amin ng dokumento pertaining to that because meron po akong AAA one source. AAA na po hindi po A1. AAA source na napakarami po mga proyekto, especially dyan sa Northern Samar. Saan pa ba itong mga lugar na ito? Na sa Mindanao, Region 6A, Region 4A, Region 6 and Region 4A, na meron kayong mga solar pumping station
na hindi pa tapos, hindi pa constructed, and yet binubuhusan niyo na po ng para sa maintenance. That's why I told you when we started this hearing na yung report nyo masyadong vague. Dapat dinitalye nyo isa-isa, especially the projects. Hindi ba sabi ko sa inyo na yung projects, ilista nyo magkano, saan, ano ang ano ng level ng completion, ganon. Para makikita ng mga senador, hindi na tayo tinatanong diyan kasi very vague ang report nyo eh. Pinababago ko yung format ng report nila eh. Madam Chair, ang totoo niyan, meron naman po kaming detailed report po rito, ma'am. Isasubmit po namin. Bigyan nyo kami ng kapal na report na hindi. Yung general report, napakadaling gawin yun eh. Kasi Meron po kami sa yes, overhead, then projects, tapos yung projects, listahin nyo na. Ang dali-daling ilagay nyo. Ba't mo pahahanap sa amin sa mga papel na kaya dami-daming ito? Ba't namin hahanapin dito? Pababasa nyo sa amin ang kapal-kapal. Ba't hindi nyo isummarize? Diba? Para guide namin. Binigay ko na sa inyo yung format eh. Pagawa mo yun. Para hindi tayo kino-question every time kasi sinabi ko na sa inyo, yung halimbawa yung project started in 2022, ano nagawa nyo ng 2022, 23, ano balak nyo gawin sa 2024. Kung yun naman 1 year lang, di 1 year lang. Pero you enumerate, tapos i-total nyo na umi-equal dun sa project na cost na inyong inallocate for projects. 3 lang naman yan eh, PS, overhead, projects. Doon naman lang kami nagpapadetalye sa projects. Kasi yun ang tatanungin eh, saan pupunta yung mga projects? Kung yung ba'y continuing project or 1-year project, para alam natin, hindi tayo nalilito, di ba? Sige, ma'am. Submit po namin yung buong details. Actually, naka-detail naman po rito. Okay. Submit po namin. So, naka-detail na. Now, since you're at it, sa pagbalik niyo po, bigyan niyo po ako ng listahan sa Region 4A, Region 6. Sa Region 6, lahat ng solar irrigation pump project ninyo. Finish or not finish o hindi pa nagagawa. Yes, sir. In fact, With pictures. bibigyan po namin pati lahat na ng region, sir. Kasi ayon sa source ko, marami dito ng mga solar irrigation pump projects ninyo na hindi pa gawa and yet binubuhusan nyo na po for maintenance. That's why bigyan niyo po ako ng complete list kahit na 1,000 yan, pagpupuyatan ko yan. Bigyan niyo po sa amin listahan yung mga project, yung solar irrigation pump project. And then, ibabangga ko yan doon po sa maintenance, amount of maintenance ninyo. Yes, Mr. Chair. Gusto ko lang pong i-point out, sir, that again, this is for the operation and maintenance. Mas malaki po ang mapupunta po sa operation kasi yung pambayad nga po ng kuryente. Kaya nga po, sir. Okay. I hear you. I Yes. hear you. I see what you're coming from. Yun nga po, sir, ang sabi nga ng source ko. Reliable po yung source ko. Very reliable. Meron pong mga proyekto na hindi pa naumpisahan and yet sumisingil na kayo for maintenance. Gumagawa pa lang kayo ng feasibility study and yet humingi na kayo for maintenance. Yun po yun eh. Yun po yung masakit eh. Para sa taong bayan. Na kumbaga gaguhan po eh. Not only Region 6, kailangan ko rin po ng listahan sa Mindanao na kung saan sa lugar ni Mr. Sulaik. Is that Sulaik or Sulaik? Sulaik. Saan ba, taga saan ba si Mr. Sulaik? Anong particular region? Anong particular lugar? At anong pwesto ulit ni Mr. Sulaik? 13. Ano po yung mga, kasi po, okay, Caraga Region.
bigyan niyo po ako ng listahan, complete list ng mga irrigation projects dyan sa Caraga Region na lugar po ni Mr. Sulaik. At sino po si Mr. Sulaik ulit? Ano pong pwesto niya ngayon? I know he's suspended ata siya. Am I right? Okay. I want a complete list sa Caraga Region and then ibabangga natin yan doon po sa mga perang ibinuhos po para sa mga supposed to be project dyan sa Caraga Region for the maintenance and operations of those projects. Kasi po, lilitaw na marami sa mga proyektong yon palpak at hindi gumagana at hindi pa nagagawa, inabandona na, etc. And yet, binubuhusan po ng pera para sa maintenance and operations. Pag nagsinungaling po kami sa amin, ipapasite in contempt ko kayo, magpapadala po ako ng reporter doon, pipicturean ko, at isusupalpal ko po sa inyo dito. I promise you. I'm doing this for Taong Bayan. Matagal nyo na po ginagago ang Taong Bayan. Ang dami pong mga problema ngayon sa bigas. Ang taas na po ng presyo, marami na pong mga tao hindi na makakain ng bigas na dahil hindi nyo po ginagawa ng maayos ang inyong trabaho. Kasi kung ginagawa nyo ng maayos ang trabaho nyo, na-irrigate nyo po yung tamang patubig, special pagdating sa El Nino, naging maayos po sana ang rice production natin. Nakatulong po sana yan. Kaya nga po kayo binadgetan ng bilyon-bilyon para ayusin nyo po yung irrigation system natin pagdating po sa mga palay na makakatulong po yan sa atin lahat. Hindi imbis na gawin yung trabaho nyo, kinukurakot nyo po May I intercede? Maybe Mr. Gillian, you should go to Caraga and inspect those complaints para makasagot ka ng tama kay personally, para makita mo kung ano yung kinocomplain ni Senator Tulfo. You go there personally and inspect yung mga projects na sinasabi niya na dineclare nyo ng tapos, hindi naman tapos humihingi na kayo ng maintenance. Sometimes kasi when you're head of an agency, you have to do details also because yung mga tao natin di naman sinasabi sa atin ng totoo. Oo. So I guess you have to go there and inspect yourself and find out what's the complaint of Senator Tulfo. Okay. Thank you, Mr. Chair. Sinabi ko naman sa iyo dati, I don't have anything against you dahil bago ka lang so far, wala pang balita na kayo po ay gumagawa ng kalokohan, kayo po involved sa korupsyon. However, the people before you, and there are still people na embedded dyan ngayon sa NIA na gumagawa pa rin ng katarantaduhan. And you have to find out who are these people and get rid of this MF. Yes, Mr. Senator. Ma'am, thank you po. And I assure you po na during my term ay talaga pong titignan kong ma-spend po na maigi itong budget natin. Ma'am, if I may lamang po, Madam Chair. Para mawala lang po sana yung notion na lahat ng budget namin ay may maintenance, overhead and operating. Kasi po yung pagkakalagay po kasi pagkakagawa po ng subsidy po, under po lahat kasi nandiyan ng MOOE, ma'am Dapat po kasi kaya lahat po ng namin. Ang MOOE na yan, I don't like that Kasi pinasama nyo dyan yung overhead and capital expenditures. Tama. Wala yun. Kaya nga sinasabi ko sa palusot nyo yung MOOE na yan Ako, hindi ako believer dyan. Sinasabi ko na yan, but inimbento yung word na yan sa budget. Ihiwalay nyo yung PS nyo, personal services, yung overhead nyo, tapos yung nakapasok doon na part of your operation, ilagay nyo sa projects. Diba? Para naiintindihan namin, huwag nyo pagsamahin. Ako, I don't believe yung item na yan sa budget. Naguguluhan ako dyan kasi pinagsasama nila yung overhead nila at saka yung part of the project cost doon para lalo tayong malito. Huwag nyo kami lituhin. Yan din po ang aking Kaya pwede po bang ipa-explain natin sa DBM? Bakit ganito po yung Baguhin nyo yung format nyo para wala tayong DBM? Yes. Hindi naman tayo dapat susunod sa kanila. We are defending a budget. So we have to understand it. Ba't kayo susunod dyan? Iba naman yung defense ng budget, iba naman yung Ako talaga, I don't believe dyan sa MOOE na dyan kasi pinagsasama yung overhead at saka yung project cost Ginugulo kami Ako, hindi ako talaga believer dyan.
I agree, ma'am. Sinasabi ko sa inyo, kung iba ang magdi-defend ng budget nyo, gawin nyo yan. Pero sa akin, ihiwalay nyo yung PS nyo, ihiwalay nyo yung overhead nyo, tapos yung project cost, 3 lang yan eh. Tapos yung project cost, yun ang detalyihin nyo kasi doon kami interested. Kung saan pupunta yung mga project natin, ano mangyayari doon. At kaya po nila hindi hiniwalay. Sumunod sa DBM, hindi naman DBM ang magdi-defend ng budget mo eh. Ma'am, pero ang lalabas po sa GAA, ganito po yung format nila. Baguhin mo. Hindi ko po namin mababago yung GAA. Alam mo ako, management ako. Ang management, they have the option to revise the report para naiintindihan niya, para he can decide effectively. O, hindi ko kaya yung magkasama eh. Hindi ko maintindihan yun eh. O, sinasabi ko naman sa kanila eh. Nilulubog nyo yung ano nyo eh. Yung ano nyo, overhead nyo. Gusto ko makita ang overhead separately doon sa project. Oh. Tsaka Madam Chair, mamaya nga pag-usapan din natin yung COA report kasi parang may statement din si COA doon na wala silang mabuong opinion kasi ang gulo din ng records. So, I mean, it's not really maybe on the outline or form by the DBM, but it's in the, baka sa kultura ng ehensya, there is something wrong, Madam Chair. Presentation. Ako naman, in fairness, I tell you what format I want. And it's not only for you. It will be the same format sa PCA. It will be the same format for all the agencies of DA, DNR, and DAR. Ngayon, kung yung ibang magdi-defend ng budget nyo, kaya nilang mag-defend ng ganyang kagulo, eh, bahala sila. But me, I want it clear para pag may tinatanong, alam mo. Oo. I-detalye nyo yung projects nyo. Eh, pinagugulo nyo para hindi namin maintindihan eh. Thank you, Madam Chair. Thank you so much for that, Madam Chair. Okay, now, tapos na sa Caraga, I want you to send your people, trusted people, Administrator, Engineer Guillen, very trusted people mo, suyurin yung Northern Samar. Lahat ng mga proyekto dyan na binayaran na. Ilan sila? Ilan doon? Give us a picture. And then babanggain natin ngayon doon sa perang na i-release dyan, na even before your time, na i-release na dyan for maintenance. Sir, Mr. Senator. And I guarantee you, maraming proyekto dyan na hindi pa gawa o naabandona na, nakalimutan na ng panahon, and yet, ginagasusan for operations and maintenance. Yan po yung sabi ng source ko. And remember, nung last time nag-usap tayo rito, marami kayo madininay doon sa mga binigay sa akin ng source. So, ang ginawa ko, nagpadala ko ng reporter na patunay na tama yung source ko. So, again, kung babalik ka sa akin at sasabihin mo wala, 0, magpapadala ulit ako ng mga reporter ko. Even if it means I will hire private detectives, I will. I promise you. Kagastusan ko yon para isa-isahin yung mga lugar na yon. Just give me the list. Yes, Mr. Senator. And commitment ko po sa inyo na ayusin ko po yung Thank lalo you. na yung susunod na budget. Again, Thank you. wala akong problema sa iyo kasi bago ka pa. Di ba, sir? So, Northern Samar, Region 4A, and then yung Caraga Region na kung saan lugar ni Mr. Salaik na nasuspindi ngayon dahil Deputy Administrator ata siya before, right? Okay. And then Region 6. Yun po yung mga kailangan ko. Yes, sir. I will thoroughly look at it, sir. Okay. Dito naman po tayo sa Irrigation Systems Restoration Program. 19, ang hinihingi po ngayon 19 billion. The previous years, 21 billion. Ano-ano po yung na-restore? Ilan po? Pwede humakuha yung breakdown? And then again now, 19 billion. Ilan po yung i-restore ninyo ng mga irrigation? Ito ba yung mga nasira ng bagyo? Ano ba nangyari dito? Kinalawang na, inamag, inanay, etc. Give us a list, please. Page. Yes. Yes, sir. Bibigyan po kami ng list. Okay. Kompleto naman po rito. And then,
dito po sa communal irrigation systems, nung last nag-usap tayo, sabi nyo, devolve na ito totally sa LGU. So kung devolve na, bakit ho kayo umihingi ng 7.1 billion? 2024? For Yes, 2024? sir. May mga na-devolve na po, may mga naiwan po sa amin, sir. Pero sabi nyo, totally devolved na. Batas na po ito, tama? So kung totally devolved na, wala na kayo pakialam. Atas na dapat kayo. So bakit humingi pa rin kayo ng 7.1 billion? Merong Hmm. Yes, hindi pa po kasi na-devolve lahat, sir. Ongoing pa yung devolution. Ayaw. Lang yung devolved na pera. So don't use that reason na devolved na sa LGU para makatakas kayo sa mga pagtatanong ko nung last hearing natin sa Blue Ribbon. Kasi may mga question ako na hindi niyo po mini-maintain, Madam Chair, nung last time nagpadala ko ng reporter, may mga irrigation systems doon, communal, na parang abandonado, parang basurahan na lang. And then ang binigay sa aking reason, kaya namin hindi na pinapakialaman yan kasi devolved na. Eh kung devolved na, wala na silang pakialaman yung patubig na yun. And yet, humingi pa kayo ng pera. Di dapat kung humingi kayo ng budget for that, kailangan linisin nyo yun. Yung mga nagmumukha ng basurahan Ulat mo kung ano na yung irrigation. hinihingi mo ng budget na communal system para hanapin kung yung by devolve o hindi. Oo. Kung na-maintain yun. Oo. Yun ang sinasabi ko na i-breakdown nyo yung budget nyo para naiintindihan. Isulat nyo yung lugar. Oo. Kasi yung lugar pwedeng puntahan at tingnan kung minemaintain nyo nga o hindi. Actually, meron naman po kami detail. Nakikita na namin. Ang problema devolve What? din yung Exactly. Thank you, Madam Chair. Tapos sila naman ang So, Mr. Engineer Guillen, mukhang nahihirapan ka ba kung gusto mo ipasa para, total, wala ka namang problema talaga dito. Sino bang magaling dyan sa inyo na makapagsagot? Medyo nahihirapan ka and I can see that dahil bago ka lang naman and you're doing your best and appreciate that. But your best wasn't good enough. Sabi pa ng kanta. Anyway, so, magbibigay ako ng example, Engineer Guillen, nung nandito ka, di ba, sabi ko may mga communal irrigation doon na nagmistulan ng tambakan ng basura. Sabi nyo, hindi na namin i-maintain yan dahil devolved na yan sa LGU. Kung devolved na sa LGU, bakit hanggang ngayon humingi pa rin kayo ng budget para sa communal na 7.1 B? Yes. 7.1 billion. At kasama rin dyan para sa operations and maintenance. So dapat, balikan nyo yung mga communal irrigation systems ninyo na nagmistulan ng tambakan ng basura. Linisin nyo po yun para umandar ulit. Kasi umiyak po sa amin, nung pumuntang reporter namin doon, umiiyak, nagmamakaawa na ayusin nyo na yon. Kung sino-sino rin pinuntahan po yung LGU. Sabi ng LGU, punta kayo sa NIA. Pumunta sa NIA, punta kayo sa LGU, nagtuturuan. So therefore, kung hindi na nag-ooperate, nagko-cooperate yung LGU dahil ayaw nilang tanggapin yung pag-devolve sa kanilang responsibility for that communal irrigation systems, then you have to take over alang-alang sa mga farmers kasi humingi naman kayo ng budget eh. Diba? Tama lang na talagang balikan nyo yun at ayusin nyo po. Napakarami pong mga communal irrigation systems na yung mga malilit natin magsasaka nagikinabang na nagmamakaawa po na sana ma-address yung problema nila na ayusin yun, i-repair for the proper Yes, sir. maintenance, magkaroon proper maintenance para mag-operate ulit. Balikan niyo po yun, sir. Yes, sir. Tama po kayo. In fact, we have 10,496 communal irrigation system. Napakarami po. And out of that, ang non-operational na po is 116,000 hectares. Okay. So, gaya po na nabanggit ko noon, humihingi po ako ng exemption nitong communal irrigation system sa EO 138. At nag-request din po kami ng pondo kasi sayang nga po. Tama po kayo to. So, Okay. Wala akong problema kung mag-request ka ng pondo para i-boost po yung pondo na yan sa pag-maintain
nito mga communal irrigation systems na ayaw naman po kasi akuin naman taga-LG, right? Pero dapat yung perang hiningi nyo para dito, mapunta talaga para dito. I will make sure na ganun po ang mayari, sir. Thank you po. Okay. Thank you. Now, sir, as per Yusek Sebastian of DA, nung nandito po siya, ang last hearing sa Blue Ribbon, 2 million hectares ang ideal na ma-irrigate ninyo. Ang challenge niya is 1.5 million hectares man lang sana. Pero ang sabi niyo po, ang commitment niyo lang po is 1.3 million hectares. At sabi niyo po, it will take 80, wala na tayong lahat dito, 80 to 100 years to irrigate remaining 1.1 million hectares. So hindi na natin makita. Lahat tayo nandito, we will never see it happens. But ganon, 80 to 100 years bago ma-irrigate itong remaining 1.1 million, sabi po ni Engineer Guillen. Teka, with the permission of Senator Tulfo, 1.1 million hectares would be parang the universe of our irrigable land? Remaining po. Remaining? Remaining. Sige, Mr. what would be Senator. the universe? Yun po yung remaining na hindi pa po. Kaya nga, remaining. So, remaining yan of what total hectareage that we consider to of be that- irrigable land? 3.2 million hectares. So we are potential. claiming to have irrigated 2.1 million hectares. Yes, sir, including So- po yung private and other government agencies funded po irrigation system. So as far as the 2.1 million hectares na already irrigated, the budget that you would be asking over them would be the maintenance of the irrigation systems. Ganun yun. And then sa 1.1 remaining not yet irrigated, the long-term plan of the agency would be to build irrigation systems over this 1.1 to irrigate them. Sir? Sir, under po dun sa ating other irrigation system of 620,605,000, ito po ay nakalaan para sa repair of pump irrigation systems. Repair. Yes po. Yun. Repair. Pakibigyan mo kami ng listahan one by one lahat ng mga i-repair na irrigation pump. Saan lugar? Picture. Okay? And then, mag-oath taking kayo rito na nagsasabi kayo ng katotohanan at pawang katotohanan lamang dahil kapag nag-present kayo ng bogus na dokumento tulad na ginawa nyo ng last hearing, ipapakontempt kita at pakukulong kita sa baba kung sino man kayo. Kasi hindi pwedeng naglulukan tayo dito. Sa last hearing, nabigyan kayo ng fake na ano? Well, nung last hearing kasi, Senator, sa mga previous hearing sa Blue Ribbon, and nagbigay sila ng mga wrong information na nakontra po namin dahil nagpadala po ako ng mga reporter ko to counter-check. Kasi akala nila hindi namin pupuntahan. Akala nila walang kakayahan. So nagpadala tayo ng reporter na i-check bawat projects na nag-sampling kami random. So anyway, yung listahan lang po, Madam. Good. Now, isa na lamang, well, dalawa na lamang actually. Irrigation Systems Development Program. Noong 2023, 925 million ang nirequest nyo dyan. Kasama dyan yung new national irrigation, establishment of pump irrigation, small reservoir, special irrigation, extension, expansion, existing irrigation system, etc. Right? 925 million. Tama. Bakit? For next year, wow. Teka muna, bigyan mo ako salamin kung tama itong mali yung mata ko eh. O baka typo error to. Akin salamin ko. 925 million, 2023. Ano ka nga to? 11 billion. Ang laki ng lundag. From 925 million, 2023, ngayon, sabi nyo, kailangan namin ng 11 billion. Tama ba? O, is it right? 11.198 billion? So,
bakit po ang laki ng lundag? You have to justify it to us. Biglang lumundag. At ano po yung mga bagong projects na paglalanan nyo rito? Ang dami na nga po kayo mga questionable mga gawain, mga proyekto, dadagdagan nyo pang sakit ng ulo. Kami at ang taong bayan, ang kaban ng bayan lalo na. Kumbaga may sugat na nga po. As far as I'm concerned, this is my own opinion, sinugatan nyo na po yung kaban. Dahil nga po sa mga palpak na projects, questionable projects and all. Now, kumuha kayo ng kalamansi at asin at nilagyan nyo po ng yung sugat na yun. Senator Tulfo. Yes, ma'am. Kasi yung budget nila last year and this year, halos pareho. So kung lumaki to from 900 million to 11 billion, where did they get it? That is correct. Yun po yun. You're not correcting the figures. Iba figure na nakita ko eh. So, Yes, sir. you It's tell not us the 900 figure. million, ma'am. It's 9 billion. From 9 billion to 11 billion, sir. 9 billion. 9 billion to 11. Yes, ma'am. Okay. So, malito ko pala tayo. Oh, mali-mali mga binibigay nyo. Tama. Ano ba talaga, kuya? 11 million o ilang billion? From 9 billion to 11 billion, sir. From 9 billion. 11 billion. Ito po yung kaay. Oh, ito po yung kaan na ito, ha? Saan dito? Times Saan? Sir. Oh, 900. Ito ba yun? Hindi kasi hindi other yung inaano ni Rafi. Ito program 2 ang pinupunta ni Rafi. Program 2. Yung 11 kinumpin niya kasi sa 11. So apples to apples ka lang ito, irrigation systems and development program. Sige, yan ang suma ko tayo. Ayan yung 2024 niya. Oh, Mr. Chair, baka po kasi yung CARP po yung 925 million. Ano ba talaga? Yung 925 po, 925 million, carpool. Yes. Nasa GAA po ito. 925 million talaga nasa GAA. Yan po yung And CARP. then 11 nung 2023 and then lumundag sa 11 billion B for 2024. So, nagkaroon ba ng typo error sa GAA? Hindi po, sir. Yung pong 925 million, sir, is for the Comprehensive Agrarian Reform Program. Irrigation component. Ihiwalay po kasi yung CARP doon po sa, sir. Kung yung 925 million po, it's for the... Kasi nasa linya ng Irrigation Systems Development Program, yung 925. Tama po. Pero other irrigation systems po yun, sir. Other irrigation systems. Yes, sir. Okay. So, sa Irrigation System Development Program naman for 2024, from 925, it becomes to 11. No, sir. From 9 billion to 11 billion po, sir. From 9 billion. So, 9 billion. 9B, sir. 9 Okay. billion. 9, sige. Accept ko na yan. So, 9 billion ng 2023. Ngayon, 11. So, you have to justify it to us. Bakit nagkaroon ng 3 billion na addition? Ay, sorry, 2 billion na addition. Yes, tama po, sir. Kasi mga continuing projects po ito, sir. Kaya nga po, ano-ano po yun? Bigyan Yes, niyo po sir. kami ng listahan. Yes, sir. Nandito naman po. Kompleto naman po kami. Okay. Now, ito na lang po ang sasabihin ko sa inyo, Mr. Gillian, hanggang sa susunod natin pagkikita. I already said this before and I'm going to say it again. Linisin niyo po yung inyong ahensya. Salamat naman po nung last hearing natin, nag-admit kayo na mayroon pong korupsyon sa inyong ahensya, may pagkukulang inyong ahensya, then do something about that. Kasi po, ang tatamaan po dito, una yung mga farmers. Pangalawa, of course, yung mga farmers po ang nagpapakain sa atin. Siyempre, tayo po ang susunod na tamaan dito. Do your job well. Get rid of those people engaged in corruptions in your agency. Whether you accept it or not, marami.
In fact, may mga nasususpindi na nga po, di ba, hanggang sa isa sa pinakamataas, yung deputy administrator. That's just a sign na talagang may korupsyon. Get rid of those people, whoever they are. Diba? Yes, sir. Mr. Senator, gaya nga po ng nasabi ko kanina. Tagtag po ng korupsyon ang inyong agency. Go ahead po, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Gaya nga po ng nasabi ko po kanina ay under my watch po ay gagawin ko po lahat ng mga kaya ko para talagang i-deliver itong aming hinihinging budget po sa ating mga magsasaka. At ulitin ko po ay again, ito pong situation ng NIA ngayon ay ayusin po natin, sir. Marami na po kaming nagawang mga sistema po, marami na po kami na-initiate ng mga system sa NIA para po ito ay ma-improve. And sa susunod po na taon, sir, I'm positive po na makakita na po kayo ng magandang accomplishment po ng ahensya namin. Maraming salamat po. And last, sige po, i-defer ko po muna yung approval of the NIA budget until the concerns of this committee have been addressed. Defer po muna hanggang sa satisfy po kami kasi pera po ng taong bayan itong ipag-ubaya po namin sa inyo. Di ba? It's just proper na kailangan ma-account yun na maayos at masiguro na yung perang yun pupunta ho talaga sa mga farmers, pupunta ho talaga sa napupuntahan at hindi po sa bulsa ng kung sino mga Poncio Pilato, Herodes, Barabas, Estas dyan sa NIA. Okay, sir? Sige po, sir. And we will submit po lahat ng inyong mga requirements po para po maliwanagan po kayo rito sa budget po natin. Gusto lang talaga, no? Kaya sabi ko talaga, kailan maipa-defer ko itong budget until na ma-satisfy na tayo, Madam Chair. Ito na, COA report. 2023. On 2023, COA flags 1.2 billion worth of delayed scrap irrigation projects. Yan ang sinasabi ko. Nabasura na. 1.2 B worth. So, I need a report pertaining to these projects na na-flag ng COA as delayed and scrap. Ano na po ang status ng mga ito? 33 contracts worth total of 99.7 million and constituting a majority of the delayed projects were under the Magat River Irrigated System in Isabela Province. Projects were delayed from 32 to 368 calendar days. Kasama na dyan ang unsatisfactory performance, insufficient manpower equipment, unresolved right-of-way issues, etc., etc. Ito pa po. Delayed implementation has not been resolved yet by NIA management in calendar year 2022. Also, they have not fully addressed these deficiencies noted in previous years. NIA has also terminated 14 irrigation projects worth a total of 139.46 million. COA also stated that NIA should also require contractors to regularly submit progress report and impose liquidated damages on contracts who delays the project. Sinusulat niyo po ito. As of 2022, NIA flagged over 33.75 billion irrigation projects. Or COA. COA flagged over 33.75 billion. Ang laking pera to. Andyan si COA, kung meron kayong question, tingnan nyo siya. Huwag kayong titingin sa akin. COA has ordered NIA to conduct a proper inventory and appraisal of the 33.75 billion Kaseknan Multipurpose Irrigation Power Project. 33.75 billion. Itong binanggit kanina, no? 261 lang. Diba? Kontrata siguro. Pero grabe pala yun. 33 billion. 33 billion. It was turned over by US-based company last year. Kaya nga po, napakarami niyo pong gawin. Napakarami niyo po kayong homework. Ito mga na-flag sa inyo ng COA, you have to show us documentations tungkol po sa status nito. What have you done after this were plugged by NIA? I mean, by COA. After na ma-receive niyo po yung report ng COA at sinabing ito may problema,
ano po ang ginawa ninyo at ano pong status. Kailangan po masatisfy nyo kami dahil kung hindi, deferred na po yung budget nyo hanggat hindi nyo po masatisfy kami. Yes, Mr. Senator. But with regards po dito sa Kaseknan Dam po, that's a BOT project po yan. In fact, nabenta na po ng gobyerno yan in the tune of $526 million. It was built ilang years? It was built for around $600 million pero nabenta na po ng gobyerno yan ng $526 million po. Pero put it in writing para ma-review namin kung talagang totoo yung mga sinasabi ninyo. Yes, Ako, sir. isa pa rito, incomplete contracts amounting to 870.25 million pesos in connection to the Agno River Irrigation System Extension Project in Pangasinan. 8 contracts amounting to 392.937 million as part of Balog-Balog Multipurpose Project in Tarlac. The list goes on and on and on and on. 44 contracts totaling to 12.2 billion have been incurred significant period of delays. 43 more contracts with total of 2.2 billion were already terminated by NIA. Ibibigay ko po sa inyo itong listahan at bigyan niyo po kami ng status report kung ano na po yung ginawa niyo dito. Ayoko na Yes, Mr. Chair. kuha po ito eh. In fact, yung Larisip ay tapos na rin. Gusto rin makita, sir, kasi nasagot naman namin sa COA yung mga observation. Nakapag-reply na po kayo doon? Yes, sir. In fact, yung Larisip, sir, completed na rin ho yan. So, yung Lower Agno, di ba? So yung reply niyo po sa COA, bigyan niyo po kami noon Yes, sir. para makagawa po kami ng counter-checking Yes, sir. kung in fact hindi po yung patsamba-tsamba lang yung mga nilagay niyo doon. Of course not, Sir, Mr. Senator. Lahat naman ng AOM. Sinasabi ko lang. Kaya ako gagawa ng checking. Of course, Yes, sir. hindi ka gagawa noon. Pero sa akin, I want to make sure na hindi patsamba-tsamba lang. Yes, sir. Yun yung ginagamit kong term. Kasi marami na kayong, sir, you cannot blame me. Will you blame me kung gagamit ako ng ganung salita? Kayo pong may kagagawa nito para kayo po'y pagdududahan na. Kasi po kung malinis kayo na ahensya, hindi kayo makatikim ng ganitong salita. Mas masakit nga po yung natatamo ng taong bayan dito. Yung sa akin, salita lang. Di ba? Anong ginawa nyo sa taong bayan? Sinugatan nyo po sila. Di ba? Sinugatan nyo po yung kaban ng bayan. Dilaslas nyo po.